Okay, magandang umaga mga Lods. May nag-request sa atin. Pwede ba raw gumawa ng ATS? Ano ba ang mas maganda? Yung bibilhin na or gagamitin na ready to use or yung binibili na at gagawin pa na ATS, i-build pa. Okay mga Lods, para sa akin siguro depende na yan sa inyo. Pero para sa akin mas maganda itong gagawa tayo. Kasi kadalasan sa mga yung mura lang, yung nasa budget na 700 to 1,000 na mga ETS, ang kadalasang issue dyan, bumabalik yung kuryente. Minsan nga sumasabog yung yung ETS, nasisira yung ETS. At saka most of the time yung inverter yung nasisira, lalo na yung pagbalik ng ng grid or kaya sa solar company. Galing burnout. Kaya gagawa tayo ng ETS na imposible talagang magsalungat or magsalubong. Imposible magsalubong yung yung dalawang kuryente. Kasi magnetic, gamit tayo ng relay na relay type. At saka mga loads, merong maganda rin dito kasi almost seamless. Halos hindi nga mapansin yung pagpalit ng ng kuryente. At saka kadalasan dito may gumagawa naman dito sa YouTube. Nakikita ko hindi na mamatay yung yung like computer, yung TV. Kaya mga loads, subukan rin natin gumawa kung totoo ba yung yung mga ginawa nila o kaya ay baka may ibang ginamit. Okay mga lods, gagamitin pala natin dalawang relay AC para sa input ng inverter tsaka input ng grid natin. At saka gamit tayo ng ng relay GQX62F Z2. Nasa 80 ampere tong mga loads, kayang mag-handle ng 80 ampere. 28 volts for DC and then 250 to 220 for AC mga loads. Yan Yan, magnetic yan. Kaya hindi talaga magsalubong. Kasi itong nasa baba, dito yung isang supply, yan Saka dito sa kabila. At saka yung isang in natin, like halimbawa inverter, dito. Kaya imposible silang magsalungat. Kasi bababa to. Pag naka-on to, bababa yan mga loads. Pag wala naman tong power, tataas yan. Halimbawa, burn out. So, tataas yan. Inverter yung gagana. Pero, pagbalik ng kuryente, bababa yan. Ito na naman ang gagana. Yun. Bababa yung dalawa. Magnetic yan. Para malaman nyo gano'ng kalaki yan. Mas malaki kaysa mga mini circuit breaker. Halos dalawang circuit breaker yung size niya. Tabingan natin yung yan ganyan kalaki mga loads. Okay, yan mga loads. Yan ang gagawing wiring natin. Ito yung GQX62F at saka dalawang breaker natin. Okay, paano ba i-wire yan mga loads? Simple lang mga loads. Napakasimple lang talaga. Ganito lang Halimbawa, ito yung sa grid or grid inverter. Yan. Halimbawa, yung grid dito yan. Mula sa grid, papasok yan dito. Ganito lang yung wiring. Tapos, lalabas dito. Yan. And then,
Yung isa, hot wire ng grid or live. Papasok dyan. Tapos, lalabas dito. Yan, no? Ito. Ito mga lods, yan. Yan. Tsaka ito. Yan. At saka, yung sa inverter naman, from in ng inverter, lalabas yan, pupunta dito. Yan. At saka, out ng inverter, dito. Yan. Okay, dito naman yan, lods. Okay. At saka, dito naman yung out. Papunta na yan ng load. Yan. Papuntang load yan. Load. Yan. So, paano ba mag-switch yan, mga loads? Simple lang. Ito yung inverter. Okay. Pag pumasok yung grid, dito yan, dadaan. Diyan. Tapos yung red dito sa kabila. At saka yung sa inverter, dito. Saka yung red sa kabila. Pwede naman baliktad. Pwede naman magkabaliktad to. So, dito na lang ginawa ko. Okay. And then, paano ba siya maglipat? Yung dalawang bottom na yan, yung dito sa gilid, yan o. Ito. Yan. Yan. Siya ang nagsiswitch. Siya ang activate ng magnet para lilipat to. Lilipat sa baba, lilipat sa taas. Ito. Okay. Simple lang. Ganito lang yan. I-connect mo lang to. Diyan o. Jumper lang dyan. Yan. Para, pag may grid, papasok, mag-activate yung magnet. Kaya, pag mag-activate yung magnet, bababa to. Yan o. Bumababa yan. Ito. Yan o. Kasi may nakapasok dyan. Electromagnet yung nasa loob. So, kailangan lagyan ng kuryente para mag-activate yung magnet. So, pag may supply dyan, mag-activate yung magnet, hihilahin yan. Kasi, ipopush yan eh. Ipopull yan. Mag-activate yung nasa, ayan sa ilalim. Mag-activate yung electromagnet, hihilahin to. Kaya, didikit yan dyan. Pag wala namang kuryente, kusa siyang bumabalik kasi may spring. Hihilahin ng spring, kaya tumataas. Kaya imposible talagang magsalungat. Yung kuryente ng inverter at saka grid. Yun ang kagandahan nito. Ewan ko lang kung may spark, pero expected naman yan. May spark, pero hindi yan nakakasunog yung spark. Sure na sure ako, mga lods. Kaya subukan natin, mga lods. I-wiring natin kung gagana ba talaga ang ganitong setup. Okay. Yan o. Gaya sa diagram. Okay, red wire. Papunta dito. Then, kabilang red wire. Papunta dito. Black. Papunta dyan. And then, isang black. Papunta dito. Tapos, jumper tayo dyan. Then, red out. Papuntang load. Then, black. Yan. Okay. Nai-wiring ko na, mga lods. Yan o. Ito. Sa solar to natin. Yan.
Diyan o. Tapos gamitan natin ng battery. Yan. Solar ang magbibigay niyan na power dito. And dito, sa grid yan. Yan o. Ito. Okay. Subukan natin kung gagana ba talaga yung TS natin. Pero mga lods, yung mga wires na ginamit ko ha, for demo purposes lang yan. Hindi yan ang nararapat na wire para sa, lalo na sa pangbahay na electrical. For demo lang to, kung gagana ba talaga yung ETS natin. Okay mga lods, subukan nga natin. Saksak natin. Naka-off pa yung mga breaker natin ha. Yan. Yan, hindi pa iilaw yan kasi naka-off pa. Tapos, on natin yung solar natin. Yun, i-activate na yung solar. Pero, off pa yan kasi hindi pa naka-ano yung breaker, naka-on. On natin yung breaker ng solar natin. Yun, meron na. Siguro, kung i-on natin to, iilaw na yung load natin. Kasi activated na yung solar natin. Try natin. Yun. Umilaw nga mga loads. Pero, walang pitik. Kasi, yung ETS natin, nasa ibabaw pa. Kasi burn out siya. Nandun pa sa taas yung natin. Yan o. Yan. Okay. Okay. Tingnan nga natin kung sa pag-on natin ng breaker, bababa yan. Okay, try natin ha. Ready, 1, 2, go. Oh, my God, hindi. One more. Off. On natin. Oh my God, hindi na-activate. Wait. Hindi gumagana kasi hindi pala pwedeng isa lang yung jumper dyan. Dapat dito rin. Dapat dalawa. May jumper din dito. Yan o. Dyan. Okay. So, mali pala dyan. Kailangan pa natin ng jumper dito mga lods. Yan. Yan. So, lagyan natin. Kung gagana ba. Okay. Okay. Naitama na natin mga lods. Yan. Tsaka dyan, kanina wala yan. Dapat pala, dalawa kasi dalawang polarity pag para ma-activate yung electromagnet. Okay. So, na-correct natin mga lods. Kasi nagtaka ako kanina, hindi gumana. So, may power na yung natin dito sa unang ETS, galing solar, at saka ito, papuntang grid. Okay. Try natin mga lods. Paganahin natin yung solar. So, dapat mag-iilaw yan. Hindi nag-iilaw kasi naka-off pa dito. So, dapat mag-iilaw yan. Okay, 1, 2, yun. Nag-iilaw mga lods. Okay. At saka, i-on natin yung kung ma-activate ba yung yan, yung magnet. I-on natin ito. Okay. Try natin on yan mga lods. Kung pipitik ba. 1, 2. Yun. Bumaba. Napansin nyo? So, baba natin tong solar breaker. Yun. So, halimbawa, nag-burn out. Yun. Kita nyo mga lods. So, anuhin natin Tingnan nyo yan. Yun. Bumaba. 1, 2. Yun. Now, kita nyo? Lapit natin. Yan Okay, 1, 2. Yun. Kita mo? Bumaba. Tas, pag mag-burn out, tataas siya. So, halimbawa, may kuryente tayo. Yan. Tapos, naka-on ang grid. Hindi pipitik yan. Kasi, suliko pa rin ang gamit natin. Pero, pag halimbawa,
Nawala yung grade natin. Ito. Itong breaker na to. Tingnan nyo. Yun. Halos walang kurap. Nakita nyo? Subukan natin ulit. Pipitik yan. Babalik yung suliko. 1, 2, 3. Yun. Halos walang kurap mga lods. Yung ginawa nating ETS. Pero, subukan natin sa TV kung papatay ba yung TV. No? Kasi hindi natin alam kung mamamatay ba yung TV. Okay. Wait. Set up ko muna doon. Ito, saksak natin sa grid. Dito sa suliko. Lods, yan o. Yan. So, subukan natin. Ito yung sa grid. Sa amin dito, yung electric company namin is Sulico. Southern Leyte Electric Company. Ito, yung sa solar natin mga lods. Yan o. Solar. Nakabit yung battery natin na parang bomba. Okay, on natin yung solar mga lods. Dito muna, battery. Yun. So, para mag-energize yung ano natin. Yung inverter. Tapos, on natin yung ETS natin mga lods. So, may kuryente na dyan na pumapasok dito mga lods. Okay. So, unahin natin yung suliko natin. Lagyan natin ng kuryente yung suliko mga lods. Yun. Narinig nyo? Nag-click na. So, on natin yung TV. Okay. Nag-on na yan mga lods. Wait natin. Medyo matagal nag-on yung TV natin. Okay. Yun. Okay. Channel na lang natin para di tayo makapiright. Open natin yung channel natin, lods. Yun. Tingnan natin kung mamamatay ba yung TV natin. Kung may interruption ba na mangyayari. O kaya, dito, wait. Excuse, my God. Allergy na naman. Okay, dito tayo sa library. Video natin. Okay. Yun. So, ito na lang. Enjoy. I-try natin. Yun. Okay. Naka-on na yun mga lods. So, try natin. I-on ang backup. Kasi ETS to. Dapat naka-on to palagi yung backup natin. Yun. So, walang interruption. Kasi, yung Sulico natin or grid natin, yung electric company natin, may kuryente pa. Magandang umaga mga lods. Subukan natin na i-off yung Sulico or grid natin. Sa Luzon, Meralco. Sa amin dito, Sulico. So, yung grid natin or sa electric company, try natin i-off kung mag-off ba yung TV natin gaya sa mga nabibiling ETS na ready to use. Okay ha? Saka may LED naman dito sa Try natin mga lods. may low voltage disconnect. At saka doon Okay. sa smart BMS natin, Off natin ha. mayroon din low voltage at saka high voltage disconnect sa parameters natin. Okay, 1, Easy 2. smart BMS. Yun. Ang kagandahan ng mga smart BMS. Hindi na mamatay mga lods ang TV natin. Mga lods. Kasi No. mabawasan natin Matic siya. yung mga Ito na yung nag-supply. paraphernalia dyan, yung Okay. like mga Try natin ha. LED module, HDD Magpipitik module. yan. Tutunog yan. Kaya, Yun. mas maganda pag smart kasi So, magiging simple yan. yung wirings natin. Try natin i-off Pa kasi para mag-burn out. Sabihin na natin burn out. efficiency box natin. O, nasa Okay. ibang video to. Kung Okay, 1, 2. Kung papatay ba yung efficiency box TV natin. At saka mga loads Ito na lang. may nagtanong Focus sa akin, natin. bakit Okay, ready, wala raw 1, 2. HBD o Yun. high voltage disconnect at saka Hindi LED nag-off yung yung TV natin mga lods. Kasi sa ibang Okay. sa ibang So, yung ETS natin na pinakasimpleng ibang video, ETS, ibang tutorial, gumagana. may HBD, No interruption, saka mga lods. LED sila na nila. Okay mga lods, sana may nakukuha kayong informasyon o
Sa mga gustong gumawa dyan ng ETS, yun lang. Napakadali lang gawin yung ETS. Medyo nagkamali lang tayo sa una, pero at least mga lods, na-correct natin. Normal lang yan. Oh, normal may makalimutan tayo. Oh, pero at least ma-correct natin. Yun, ang ETS natin mga lods. Sa mga expert dyan, free to comment kasi hindi naman ako magaling dito. Natututo rin ako sa online, sabihin na natin sa online lang or sa YouTube. Pero may background man ako sa electronics konti. Hindi naman masyadong magaling. Sa klase namin, hindi ako magaling sa klase namin, pero lumalaban pa rin mga lods. Okay? Yun mga lods, bye-bye. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, at i-click ang notification bell. Bye-bye.